Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Good evening po. Good evening, Pastor. Welcome po sa Good evening po. good evening po. Welcome po sa panglimang session po ng ating class on the doctrine of the scriptures or bibliology. And naka-live din po tayo ngayon sa Facebook. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood din po ngayon sa Facebook Live at naway mangusap ang Panginoon sa bawat isa na dumalo ng ating Open Theological Modular Course dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia na ating ginagawa po every now and then. So this is one of the ministries of our seminary to offer open theological modular courses para po sa lahat from time to time. Magandang gabi po kay Jack Sanchez na nanood din po ngayon sa Facebook Live. Anyway, please feel free to type your questions later na may kinalaman po sa ating lesson po ngayong gabi. And then sa mga nandito po sa Zoom, I will be asking you also to open your scriptures and meron po tayong tatawagin na magbasa po ng banal na kasulatan, ng mga references po ng ating lessons ngayong gabi. Magandang gabi pala. Welcome kay Pastor Alan Lopez. It's been a while, pero nandito. Yes, thank you, Pastor Jeremiah. Tagal na panahon at salamat sa pagkakataon binigay po ninyo. Opo, nandito po si Pastor Alan. Kasamahan po natin sa Salitran Cluster ng Dasmariñas City Network of Christian Churches na ngayon ay Thank you. C3DC. Sa ating pag-start po, tayo po ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong po ng ating Panginoon. Oh dear Heavenly Father, thank you so much for this another opportunity to learn and to be knowledgeable about how your word became inscripturated for your church to follow. At nawa ay hindi po kami pagharian ng kayabangan sa aming puso sapagkat ang karagdagang kaalaman ang mag-udyok sa amin dapat na purihin kayo, luwalhatiin kayo o Diyos. At tulungan ninyo ang bawat isa sa amin, tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pag-aralan po natin last week, doon po tayo nagtapos sa Bible na ginamit ng ating Panginoon. What was the Lord's Bible? What was Christ's Bible? Nung siya po ay nag-minister dito sa mundo, ano ang Biblia na gamit ng ating Panginoon? And we really established that the Bible of Jesus Christ was the Old Testament scriptures. He quoted from the Old Testament hundreds of times. Sa kanyang turo, he referenced books from the Old Testament. So malinaw po na ang Biblia na gamit po ng ating Panginoon ay ang Old Testament. Ang tanong, what about the apostles of the Lord Jesus Christ? What was the Bible that they used in their teaching and how did they use those passages sa kanilang pagtuturo? Yun po ang sasagutin po natin ngayon sa gabing ito sa ating pag-aaral. The Apostles' Bible. Ano po ang Bible na gamit ng mga apostles ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, so as an introduction, ang mga liham po ng mga apostles ay punong-puno po ng quotations from the Old Testament. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga turo ay madalas nagku-quote directly from the Old Testament. Ganon din po ang mga apostles. 224 times po ang direct quotations sa sulat ng mga apostles sa New Testament. At ang pag-introduce ng mga apostles sa mga verses na kanilang kinuot is madalas, Scripture says or it is written. Scripture says. And yan po ay ang Old Testament Scriptures. 7 occasions po when a second quotation follows on from the first. Gaya ng ginawa po ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang sa 18.
Abay, marami pong passages from the Old Testament ang kinwote ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 10 to 18, yung there is none righteous, no, not even one. Inintegrate po ni Apostle Paul ang several passages from the Old Testament to drive a point or a very important doctrine na ang lahat po ng mga tao ay makasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. 19 occasions when a summary or paraphrase ay ginamit po ng mga apostles. Hindi po siya direct quotation, kundi summary or paraphrase. 19 occasions. So, malinaw po na na-establish po natin na ang Biblia na gamit ng mga apostles ay ang Old Testament scriptures. And then 45, when no claim to be quoting from the Old Testament, but it is still the Old Testament. Hindi nga lang directly sourced or referenced or cite, pero ni-recite lang ang verse, pero malinaw po na galing po sa Old Testament. So 45, when no claim to be quoting from the Old Testament is made, but where a passage is clearly in mind. Hindi po direkta na sinite ang reference ng Old Testament, pero diretso po na binanggit yung verse. So malinaw na malinaw po that an Old Testament passage was really in mind. And then, papaano po ni-reference ng New Testament ang Old Testament? Well, 295 references sa New Testament ay naglalaman po ng 352 verses. No. Ang 352 verses ng New Testament, 295 references galing sa Old Testament. And that means 4.5% of the total number of verses in the New Testament, or one verse in every 22 and a half. And by the way, ang ating reference material po nito ay galing po kay Brian Edwards sa kanyang libro ng pamagat ay Nothing But the Truth. And galing din po sa several authors like Brian Borgman and even R.C. Sproul at iba pang mga materials na ating pinagsama-sama. But the majority ay galing po kay Brian Edwards. Okay, so yun po ang malinaw na nakikita po natin that 352 verses of the New Testament contain 295 references in the Old Testament. So only 9 books of the Old Testament are not quoted in the New Testament. Siyam na libro lamang ang hindi na-quote sa New Testament. Ano-ano itong mga siyam na libro? Ruth, Judges, Song of Solomon, Ecclesiastes, Esther, Ezra, Nehemiah, and 1st and 2nd Chronicles. Itong mga libro na ito ay hindi po na-cite sa New Testament. The rest, na-cite po sa Bagong Tipan. Kasama na po ang turo ng ating Panginoong Hesus and the writings of the apostles. So ito po yung mga katotohanan na dapat po nating maunawaan po, mga kapatid. In the New Testament, there is not one reference to a book of the Apocrypha. Again, sa Bagong Tipan, wala talagang kahit isa na reference sa Apocrypha, yung Deuterocanonical texts na dinagdag po ng Roman Catholic Institution. Ano po itong Apocrypha? Yun po yung mga books na sumulpot siya or na-produce historically between Malachi and Matthew. We are talking about the 400 years of silence, prophetic silence. So ang gap na 400 years, more or less, from Malachi to Matthew, dito po na-produce itong mga apocryphal texts. Wala po talagang mga books during this period ang kinwote sa New Testament. Wala po. Wala. Not even one verse. And that is really telling dahil ang Roman Catholic Institution ay ini-insist po nila na ang Deuterocanonical texts or apocryphal texts ay scripture, authoritative scripture. But the truth is na kumpleto po ang kanilang canon of the scriptures 1548
lang po during the Council of Trent. And the Council of Trent was known as the Counter-Reformation Council of the Roman Catholic institution. So, sagutin po natin ang ilang mga questions po nito. Exactly how did the apostles use the Old Testament? O nga no, papaano ginamit ng mga apostles ang lumang tipan? What did the apostles think? Ano ang nasa isipan nila when they wrote their letters to the young churches? Nung kinwote nila ang Old Testament, ano ang nasa isipan ng mga apostles nung sila isumulat sa mga young churches at the time? Now, tingnan po natin ang remarkable facts na ating nalikom from the way the apostles quoted and cited Old Testament references. Sa kanilang paggamit po sa Old Testament po, mga kapatid, mga kaibigan, 56 times the New Testament refers to God as the author of the Old Testament. Talagang sinabi nila na ito yung sinabi ng Diyos. So, God ang author. Pero alam natin na si Moses ang sumulat ng Genesis hanggang sa Deuteronomy. Pero nung kinote ng mga apostles ang book ni Moses, kinalimutan nila si Moses. Direkta talagang sinabi na ito ang sinabi ng Panginoon. So 56 times the New Testament refers to God as the author of the Old Testament. And even where the human writer is known, katulad ni Isaiah, alam nila na si Isaiah ang sumulat ng book na yon, pero when the apostles quoted passages from Isaiah or the Pentateuch in the New Testament, ang kanilang inascribe directly as the author ay ang Diyos. Ang Diyos. So nakita natin yung inspiration of the scriptures, no? That when those writers wrote the scriptures, they were inspired by God. God breathed. So ultimately, ang author talaga ng banal na kasulatan ay ang Diyos. Ang Diyos. So kinalimutan po ng mga apostles na or talagang alam nila na si Isaiah ang sumulat ng kanyang aklat, pero nung kinwote nila, sinabi nila na ang Diyos po ang sumulat. Ano-ano itong mga passages na ito? Hebrews chapter 1 verse 5 to 13. Verse 5 pa nga lang sinabi ng Diyos. Pero alam natin na ang sumulat ng Psalm 2:7 ay si David. Alam natin na ang sumulat ng Psalm 104 verse 4 ay si David. Psalm 45 verse 6 and 7 ay si David. Psalm 102 verse 25 and 27 ay I think si David din. Psalm 110 verse 1 ay si David. So, the human writers are ignored entirely, and 5 times the apostle introduces a quotation with the phrase, God says. Ang Diyos ang nagsabi. Pero alam natin na human authors ang sumulat nito, and therefore, when the apostles quoted the Old Testament, they really considered the Old Testament scriptures as the voice of God. Ang Diyos ang nagsasalita. Although alam natin na human ang mga authors ng mga libro na yon. In other words, the scripture is God's word in the language of men. The scriptures are the revelation of God of himself in the language of men. Hebrews chapter 10 verse 15. Ang sabi ng author ng Hebrew, ang Holy Spirit din ang nagsasalita. Kinwote ng Hebrews 10:15 ang Jeremiah 31. And here, ang paraan ng pag-quote ay ang banal na espiritu ang nagsasalita. So you see, the Triune Jehovah at work, yun po ang ating pag-aaral last time. Basahin po natin ang Hebrews chapter 10 verse 15. Sinabi po dito na ang banal na espiritu ang nagsasalita. At ang Espiritu Santo ay nagpapatutuo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, okay, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. So, na-reinforce din dito ang doctrine of the Trinity. Dahil
Alam natin na ang ama ang nakipag-establish ng tipan kay Abraham. And then binanggit din ang Panginoon. That is kurios. That refers to Jesus Christ. And then Hebrews 10:15, ang sabi talaga dito explicitly, it was the Spirit who spoke. So, even in the giving of the covenants, the triune Jehovah was really at work. So, here is the divine doctrine of the Trinity. And then, meron ding pagkakataon na binanggit naman ang author, binanggit po ang manunulat sa Old Testament, pero dinagdag po ang Diyos. Say for example, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea. Say for example, Psalm chapter 41 verse 9. Sino bang author ng Psalm 41? And then we have Acts chapter 1 verse 16. Tatawag po tayo dito ng posibleng magbasa. Pwedeng pakibasa, Brother EJ, ng Acts chapter 1 verse 16. Acts chapter 1 verse 16. Pakibasa po. Ah, sige po. Acts chapter 1, verse 16. Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. Yan po ay quotation from Psalm 41 verse 9. Alam po natin na si David ang sumulat, pero pinaliwanag talaga ni Peter sa Acts 1:16 that it was the Spirit who spoke through David. So, divine authorship is added to the human writer. So sana po nakuha po natin yung concept of the inspiration of the scriptures, na yun naman po ang pinakaunang lesson natin sa ating bibliology class. Pareho din sa Acts chapter 4 verse 25, Luke chapter 8 verse 9 and 10. Pakibasa po, Brother Jerby. Luke chapter 8 verse 9 and 10. Galing yan kay Isaiah. Pero papaano po sinabi ni Luke, ang Luke chapter 8 verse 9 and 10? Okay? Luke chapter 8, verse 9 and 10. His disciples began questioning him as to what this parable meant. Verse 10, and he said, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. So, that is a quote from Isaiah chapter 6 verse 9 and 10. Yung Luke chapter 8 verse 9 and 10. Talagang sinabi ng ating Panginoon na ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng lumang tipan. So the same is also true with Romans chapter 9 verse 25. Pwede po ba si Deacon Lorenzo? Romans 9:25. That is from Hosea chapter 2 verse 23. Romans chapter 9 verse 25. Romans 9:25. Ko lang po sa English Standard Version. As indeed he says in Hosea, those who were not my people, I will call my people, and her who was not beloved, I will call beloved. Sino ang nagsasalita sa Romans 9:25 ayon kay Paul? Gaya naman ang sinabi niya sa Hoseas. So, kinilala ni Paul na si Hosea ang nagsulat, pero sino ang nagsabi talaga? Ang Diyos. So, divine authorship is added to the human writer. Ganun po ang paraan ng pag-quote ng mga apostles sa Old Testament. Talagang direkta nilang sinabi na ang Diyos ang nagsasalita sa Old Testament. Ang Diyos po ang nangungusap. And therefore, the scripture is God's revelation of Himself in the language of men. There can be no doubt in our minds that Peter and Paul understood the words of the Old Testament writers to be those of God, the Holy Spirit, speaking through men. Naunawaan talaga ni Pablo at saka ni Peter and other New Testament writers na ang mga salita sa Old Testament ay salita ng Diyos, salita ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga
tao. That's the doctrine of the inspiration of the scriptures. Now, itong term na law, dahil itong term na law ay marami pong mga Christians na nililimit nila ang ibig sabihin ng law sa Ten Commandments lamang. Pero upon consulting several passages ng New Testament, itong term na law ay ginamit din to describe the whole of the Old Testament. The whole of the Old Testament is also called law. Ang law pala ay hindi lang tumutukoy sa Ten Commandments or yung law ni Moses, but the word law is also used to describe the whole of the Old Testament. The term law does not apply or does not cover merely the Ten Commandments. Everything in the Old Testament has the force of law. Biruin mo na kahit yung John chapter 10 verse 34, kinwote ng ating Panginoon ang Psalm 82. Even yung Psalm chapter 82 ay tinawag ni Kristo na law. Di ba? Pakibasa ng John chapter 10 verse 34. Brother Pablo, John chapter 10 verse 34. John chapter 10, verse 34. Jesus answered them, "Is it not written in your law? I said, you are gods." Yung mga judges tinawag na gods. Quotation ni Jesus yan from Psalm chapter 82. Pero ano ang tawag ni Jesus sa Psalm chapter 82? Law. So the term law is also applied to the whole Old Testament, mga kapatid. Hindi lang ito sa sa Ten Commandments or yung law ni Moses, but it applies to the whole of the Old Testament. Ito pa, Romans chapter 3 verse 19. Tinawag ni Paul ang scriptures as law. Pakibasa po ang Romans chapter 3 verse 19. Sino po ang Brother Tony, Brother Tony. Romans chapter 3 verse 19. Romans chapter 3 verse 19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. Every mouth will be stopped and the whole world will be made accountable to God. Certainly, hindi po yan nanggagaling sa Ten Commandments. Nanggagaling yan sa Old Testament. So, talagang ginamit ni Pablo ang salitang law to describe the scriptures. Kinwote niya ang 5 Psalms sa Romans chapter 3, verse 10 hanggang sa 18. He just quoted 5 Psalms and then tinawag niya ang mga iyon na law. So, ito din. 1 Corinthians chapter 14 verse 21. Quoting from Isaiah chapter 28 verse 11 and 12, tinawag din ang portion na yan ng Old Testament as law. Now, ang tanong dito, ano ba ang implication nito, mga kapatid, mga kaibigan? Ano ang implication? The implication from this is not that the scriptures are God, but whenever the scripture speaks, kung ang banal na kasulatan ay magsasalita, it is really God speaking. And thus, itong expression na the scripture says and God says, they are one and the same. Kaya nga ang mga preachers, interchangeable yung paggamit ng mga preachers. Sasabihin ng mga preachers, this is what God says. And then, bubuklatin ang Bible. Ang mga preachers din ay magsasabing, this is what the scripture says. Ang scripture says and God says, it can be used interchangeably because we know that the scripture is God's revelation of Himself in the language of men. So, yung paraan pala natin ng pagsasite ng scripture reference sa pulpit ay parehong-pareho po sa paraan ng mga apostles nung sinite nila ang Old Testament scriptures. May mga occasion na sinabi nila na God says, may mga occasion na sinabi nila Scripture says,
Meron ding occasion na sinabi nila, God says through Isaiah or God says through Moses. Yun po ang kanilang paraan ng paggamit ng Old Testament. The Old Testament scriptures are the words of God. Salita yan ng Panginoon. Yun ang nakasaad sa Acts chapter 7 verse 38 na tinawag talaga ang scriptures as the words of God. Sabi po dito mga kapatid sa Acts chapter 7 verse 38. Sabi po dito, ito yaong naroon sa kapulungan sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama sa ating mga ninuno, tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Words, living words in order to be given to us. So, referring to the Lord Jesus Christ. Ganon din sa Romans 3:2, Hebrews 5:12, 1 Peter 4:11. Sa ang Septuagint po, tatalakayin po natin yan sa susunod na pag-aaral natin kung aabot na po tayo sa portion ng canonization of the scriptures, biblical canon. Ang Septuagint, yan po ang Greek translation ng Old Testament. Greek translation. Ginamit po yung salitang logion 36 times. Ano bang ibig sabihin ng logion? Words. Mga salita. Now, ito po ang paliwanag po ni B.B. Warfield patungkol diyan. Apart from three references, logion as used in the Septuagint always refers to a sacred utterance of the divine being God. Ang logion, tumutukoy talaga siya sa sacred utterance of a divine being, God. And the word logion is mentioned 36 times sa Septuagint. And therefore, it is really established that the Old Testament scriptures are logion of God or words of God. Naunawaan yun ng mga New Testament apostles, ng mga apostles ng ating Panginoon. Of course, ang ating Panginoon. Tinalakay natin ito last time sa lesson 4. Ano ang Biblia na ginamit ng ating Panginoong Hesus? Ang Old Testament. Kaya nga, sa mga kaibigan po natin, hindi naman po ganito lahat ang mga dispensationalist, pero meron talagang dispensationalist na nagsasabi, marami kasing branches ang mga dispensationalists. Meron po talaga tayong kilala at ito po, this happened to be the church na isa sa mga kinalakhan ko na ultra dispensationalist talaga, na meron talagang ilan sa kanila na nagsasabi na ang Biblia ay panipis ng panipis. Hindi na nga sila gumagamit ng Old Testament dahil ang Old Testament ay hindi na daw applicable sa ating panahon ngayon. Panipis ng panipis, and when they preached that kind of message, excited talaga sila. So, na-reduce lamang ang scriptures na relevant sa iglesia ng ating Panginoon, limited lang sa 13 letters of the Apostle Paul. Ang mga liham ni John, ni Peter, para lang daw yun sa mga Hudyo. Yung 4 Gospels, para lang yun sa mga Hudyo. So lumalabas na mga Pauline epistles lamang ang scriptures na kanilang tinuturing at doon lang sila magpapasako. Yan po ay isang napakalaking kamalian po mga kapatid, mga kaibigan. Na-establish po natin ngayon that the Old Testament scriptures ay salita ng Diyos, pangungusap ng Diyos. And as God is eternal, therefore, the value of the Old Testament scriptures is also eternal. Ang Diyos na huminga, di ba? The scripture is God-breathed. Hininga ng Diyos. So ang Diyos na huminga ay eternal. Yung kanyang hininga na salita niya, eternal din. Kasi hindi po mahiwalay ang ating Panginoon sa kanyang mga attributes. And therefore, the value of the Old Testament scriptures is lingering to perpetuity or in eternity, mga kapatid, mga kaibigan. So sana po nakita po natin yan, no? The Old Testament is God-given, authoritative, and relevant. Acts chapter 13 verse 47.
Pakibasa po, Brother Val. Acts chapter 13, verse 47. Acts 13:47. Acts 13:47. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Mhm. So, saan ito galing? Galing po ito sa Isaiah 49 verse 6. Kanino nangungusap si Isaiah? During his generation. Di ba? Tinalakay na natin ito. Nangusap si Isaiah, nagminister siya during his generation. But the apostles took Isaiah 49 verse 6 authoritatively at inapply nila sa kanilang sarili. Kaya sila ay nangangaral kasi ito daw ang sabi ng Panginoon sa kanila. Nakuha natin mga kapatid. Pero noong binigkas ni Isaiah ito, binigkas niya sa mga tao, mga Hudyo na kanyang pinangaralan during his time. So, yung mga nakikinig kay Isaiah ay dapat tumalima sila sa salita ng Diyos. Kasi pangungusap yun ng Panginoon sa kanila. But here is Apostle Paul. He took Isaiah 49 verse 6 as authoritative and relevant at inapply niya sa kanyang sarili. Inutusan daw siya ng Panginoon na mangaral. Kaya siya po ay nangangaral. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon. So hindi lang si Paul, kundi sa amin. And I believe, iyan din ang ipinag-utos ng Panginoon sa atin na mga nakakilala sa ating Panginoon. We take the words of the scriptures authoritatively dahil ito ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang sa verse 6, and that is a quotation from Proverbs chapter 31 verse 11 and 12. Pwede po bang pakibasa si Pastor Alan? Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang sa verse 6. Hebrews 12. Okay, Hebrews 12. Hebrews 12 verse 5 to 6. 5 to 6. Okay. You have forgotten the encouraging words that God speaks to you as their children. My child, pay attention when the Lord disciplines you. Don't give up when He corrects you. And then 6, verse 6. Yun na lang po ba? Pastor? 6. Hanggang sa 6. Hanggang sa 6, okay. Okay. 12 verse 6. Pasensya na. Okay. Okay. Verse 6. Okay po, wait. Okay. Verse 6. For the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So, saan ito matatagpuan? Sa Proverbs chapter 31. Opo. And the author of the Hebrews is taking these passages para sa atin. Para sa atin. Na ito ay authoritative na nangungusap sa bawat isa sa atin. At nakalimutan na ninyo ang pangangaral na sinabi niya sa inyo bilang mga anak. So what is this? This is quoting the Old Testament as God-given, authoritative and relevant sa atin. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Kaya tayo po ay nababahala sa mga grupo na sinserong-sinsero po sila.
na nagsasabing ang Biblia ay panipis ng panipis. So, it will really turn out na ang 13 epistles ni Paul lamang ang kinakonsider as scriptures. Pero nakikita po natin na kahit ang mga New Testament writers, talagang ang turing nila sa Old Testament is God-given, authoritative, and relevant. There was nothing merely historical about the Old Testament for the apostles. Para sa mga apostoles, ang Old Testament hindi lang historical. Again, may mga nagsasabi talaga na mga dispensationalists, hindi naman po lahat ha, lilinawin natin, hindi po lahat. Pero meron talagang mga nagsasabi ng mga dispensationalists na ang value lamang daw ng Old Testament ay historical. Hindi doctrinal, kundi historical lang. Hindi na yan applicable sa ating panahon ngayon. Pero nakita po natin, talagang uh, kinwote ang Old Testament authoritatively and in a relevant manner para sa atin. There was nothing merely historical about the Old Testament for the apostles. It was a book of authority and relevance, and the apostles placed themselves under its commands. Nilagay ng mga apostles ang kanilang sarili sa ilalim ng command ng Old Testament scriptures. And therefore, bilang mga Kristiyano at bilang sumusunod sa apostolic doctrine, ilalagay din natin ang ating sarili sa autoridad, sa ilalim ng autoridad ng Old Testament. Acts chapter 24, verse 4. Pwede po ba nating hilingin si Brother RJ De Vega? Acts chapter 24, verse 14 rather. Acts chapter 24, verse 14. Okay, nandyan na po. Ito na po. Wait lang. Okay. Wait lang ah. But this confess to you that according to the way which they call a sect, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets. Oh, so talagang inassert ni Apostle Paul, mga kapatid, na ang kanilang pamumuhay ay naaayon sa alinsunod sa kautusan o nasusulat ng mga propeta. So si Paul na ini-exalt ng mga ultra-dispensationalists. Again ha, kaklaruhin natin, this is not representative of all dispensationalists. Meron talagang ultra-dispensationalists na pulain lamang, pulain. Si Paul, ang kanilang, and here is Paul, na nagsasalita na ang kaniyang pamumuhay ay alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay sinamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno, na pinaniniwalaan ng lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o sa nasusulat ng propeta. Pareho din sa Romans 15:4, Brother Carlo Valenzuela. Romans 15 verse 4. Okay, nandyan na po si Brother Carlo Ellis. Okay, mukhang wala. Ang sabi po dito sa Romans chapter 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una. So ano ba itong noong una? Old Testament. Ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So therefore, the Old Testament scriptures are really relevant para sa mga tao ng Diyos sa bagong tipan. Ito po yung scripture ng mga apostoles. Ito din po ang scripture natin. So salamat sa Panginoon, kumpleto na po ang ating kapahayagan na hawak-hawak, the Old Testament and the New Testament.
Okay. Now, pansinin po natin ngayon ang Septuagint. Septuagint. Sinabi ko na po kanina, ang Septuagint po ay ang Greek translation ng Lumang Tipan. Now, tatanungin ko po kayo ngayon, ang Septuagint ba ay infallible or hindi? Sino po ang sasagot? Ang Septuagint po ba ay maituturing na infallible or hindi? Hindi po. Okay? Hindi infallible. Sino pa? Is the Septuagint translation infallible or not? Meron bang Fallible po. Fallible ah, po. Para sa akin, fallible po. fallible? Oh. So, meron bang infallible na translation? Wala ah. Pero ang Bible na ginamit ng mga apostles ay Septuagint. And alam natin na ang Septuagint ay hindi siya infallible. Alam natin na ang Septuagint merong discrepancy in translation. Pero ito yung gamit ng mga apostles sa kanilang pagtuturo. Kinwote nila ang Septuagint. So paano yan i-reconcile? Pastor, bakit sabi mo ang Septuagint ay hindi infallible? Ang Septuagint ay fallible, may mga discrepancies, pero bakit ito ang gamit ng mga New Testament apostles? Kasi talagang they really quoted from the Septuagint version of the Bible. Ganito po ang sagot niyan. Was the Septuagint a perfect translation? The answer is no. Why did the apostles use it? Bakit yun ang gamit ng mga apostles? Ang sagot, they spoke Greek and so did all their readers. So, Greek ang kanilang salita, ang lingwahe nila, at ang lingwahe din ng kanilang magbabasa, Greek din, kaya ginamit nila ang Septuagint Bible. Hindi po ang Hebrew Bible ang ginamit nila, kundi ang Septuagint. Papaano yan? Papaano nga yan? Ito po, pakinggan po natin itong number 3 ng maayos. The apostles did not assume that the Septuagint became an inspired translation whenever they used it. Hindi po yan ang kanilang assumption na ang Septuagint ay inspired translation. It was simply a translation and was only authoritative in so far as it faithfully represented the Old Testament Hebrew. Ulitin ko ha. It was simply a translation and it was only authoritative in so far as it faithfully represented the Old Testament Hebrew. Kung meron pong mga passages sa Septuagint na hindi faithful representation of the Old Testament Hebrew, hindi po yan itinuturing nila na authoritative or inspired. It was simply a translation. It was only authoritative insofar as it faithfully represented the Old Testament Hebrew. So papaano po ginamit ng mga apostles ang Septuagint? Ang kanilang paggamit, infallible na paraan. Kasi ang mga New Testament writers, ang mga apostles, they wrote under the inspiration of the Holy Spirit. Conscious si Paul that when he wrote his epistles, he wrote scriptures. Conscious din si Peter that when he wrote his epistles, he wrote scripture. And both authors quoted the Septuagint. Ang kanilang paggamit sa Septuagint ay infallible ang kapamaraanan. Although alam natin na ang Septuagint ay hindi po infallible translation, but the way the apostles quoted the Septuagint, ang kanilang paggamit noon ay infallible. Certainly. But this does not imply infallibility in the whole or any part of the Greek translation. Kaya nga, may madalas pinaparaphrase po ng mga apostles ang mga passages ng Septuagint. Pinaparaphrase. Dahil alam po nila kung papaano i-interpret ang Septuagint. Alam po nila kung paano i-interpret ang Old Testament kasi nakatanggap po sila ng direct revelation from God. So often, they also chose only to pick out parts of the verses. Hindi naman whole verse. Maliban siguro sa Hebrews chapter 8, yung sa New Covenant na almost word for word talaga yon.
Pero madalas, they also chose only to pick out parts of the verses. Hindi po nila kinuquote po lahat. Another question is, bakit kaya binigyan ng mga New Testament writers ng bagong kahulugan ang Old Testament passages? Bakit kaya na binigyan nila ng binigyan nila ng bagong meaning? Yun ang accusation ng mga liberal Alleged accusation nila. The New Testament writers are sometimes too free in their application of an Old Testament passage na in-apply nila kay Christ. Si Christ daw yun. Kung babasahin nila ang Old Testament, wala naman silang makita na si Christ yun. So, the New Testament writers are sometimes too free in their application of an Old Testament passage, giving it a meaning that is not clearly there in the original. So, yun ang accusation ng mga liberal scholars. Well, ang sagot, babasahin ko na lang ito word for word kasi magandang articulation talaga ito. If the doctrine of the scriptures as the God-breathed word is true, kung totoo ang God-breathed, then we can safely assume that where the New Testament writers understand an Old Testament passage in a less than obvious way, or apply it in a way we would not hesitate to do, this is because God has more light to reveal to us through the apostles. More light. We have more light na binigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng apostles. Ano bang mga examples ng new meanings for the old? 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 5. Di ba kung babasahin natin yung yung rock na kung saan dumalo yung tubig during the time of Moses, yung rock, di ba yung rock? Lumabas sa bato ang tubig. Hindi natin nakikita na ang rock ay si Jesus Christ yun. Pero nakita ni Pablo na ang rock na yun ay si Jesus. Si Jesus ang rock na yun. But if you will read that passage in the Old Testament, hindi talaga obvious na si Christ yun. Pero alam ni Pablo because he received a much clearer revelation from God. Alam ni Pablo na si Kristo yun. Paano nga ba sinabi 1 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang sa verse 5. Babasahin ko po dito mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap. At silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Pero kung basahin mo yung Old Testament, hindi mo talaga ma-anticipate na si Christ pala yung bato na yun. Pero nakita talaga ni Paul. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. So we may not all see the rock from which water came for the Jews in the wilderness as a picture of Christ. But clearly Paul did. Another is yung seed. Yung Hebrew and Greek word for seed can either be singular or plural. Yung Hebrew na salita ng seed. Pero in-insist talaga ni Paul na singular lang yan, hindi yan plural. Singular yan. And he is drawing out a deeper meaning and reading Christ in all the scriptures. So, hindi po natin pakikinggan yung accusation ng mga liberal theologians na too free daw ang mga New Testament writers to interpret the Old Testament na wala naman talaga doon, hindi obvious, hindi halata. It is because the New Testament writers received more light and revelation from God, and therefore they are able to explain unto us better the meaning of Old Testament passages. The same goes true with our Lord Jesus Christ. Now, bilang conclusion, pakinggan po natin si Charles Spurgeon. Nobody ever outgrows Scripture. The book widens and deepens with our years. Ibig sabihin, wala talagang Christian na magsasabi na, alam ko na yan lahat, matagal na akong nagbasa ng Biblia, I'm already a mature Christian, knowledgeable ako. Wala na, graduate na ako sa Bible study, alam ko na yan lahat. No. Sabi ni Charles Spurgeon,
Nobody ever outgrows Scripture. The book widens and deepens with our years. So hindi talaga natin yan maarok ang banal na kasulatan. Hindi natin yan masukat. The Holy Scripture is indeed living and active. That when we think that we have consumed the Scriptures as a whole, all in all, kayabangan yan kumikilo sa ating puso. Sana po ay manatili po tayong magpakumbaba at aminin po natin na kahit matagal na tayong nag-aaral ng kasulatan, ay hindi talaga natin ma-exhaust ang Scripture because the Word of God is living and active, sharper than the two-edged sword. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa pakikinig. Okay, maaari na po nating buksan ang ating mga camera at kung meron po tayong mga questions, ay maaari po tayong magtanong. So na-establish po natin the scripture or that Jesus Christ used, Old Testament. The scriptures that the apostles used, Old Testament. They really recognized the authority of the Old Testament. So in-establish po natin sa first half ng ating bibliology course that Old Testament scripture is the Word of God indeed and applicable ito sa ating kapanahunan ngayon bilang mga Christians, bilang mga mananampalataya sa bagong tipan. We reject the ultra-dispensationalists. Not all, not all. But the ultra-dispensationalists na ini-ignore or isinasantabi na ang Old Testament dahil hindi na po relevant sa atin. The Old Testament is relevant sa ating panahon ngayon because the apostles quoted the Old Testament authoritatively as a God-given word, as God's word speaking to them personally and authoritatively, and therefore sa atin man din. Sa second half po ng ating pag-aaral ay mag-devote po tayo ng attention sa bagong tipan. Okay. Hello po, Pastor. Deacon Rolly. Magandang gabi din sa lahat. So, salamat sa pagtuturo. Meron lang akong Pastor ba ngayon na kung kilala niyo si Ed Lapis. Dati nakikinig ako sa kanya mga sermon, pero lately yung nakita o narinig ko sa Facebook, parang iba na yung pagtuturo niya. Yung parang historical, Marcionism, historical na lang yung Old Testament sa kanya, at sa ibang parang different dual views of God, yung Old Testament, yung vengeful na God, at saka yung sa New Testament, yung loving, merciful na God. So iba yung interpretation nila. Kaya sa comment section doon, napapansin ko na marami talagang nagre-react bakit ganun na lang. So doon napansin ko na may nag-research ako, mayroon ako nakitang comment na Marcionism na pala yung ini-embrace ni Ed Lapis na yun. So parang heresy na talaga siya. Oo, ang Marcionism naman po. Sige patuloy, Deacon Rolly. Sige patuloy. Sige, okay na, Pastor. Okay. Ang Marcionism naman po ay lumang heresy na yan, 2nd and 3rd century AD na heresy na yan. Nire-reject nila ang Old Testament. And then ang idea nila is that Jesus Christ was fully human. Naniniwala sila na ang God, ang Diyos daw ng gospel na nagsugo kay Jesus Christ, yun ang true supreme being. At yung Diyos na yon ay iba sa Creator God of the Old Testament. Dahil malupit daw yung Creator God sa New Testament. At yung canon po nila ay of course shinorten ni Marcion ang Biblia. And then ni-reject. Shinorten niya ang Gospel, ang Matthew, Mark, Luke, and John. And then shinorten din ang mga epistles ni Paul. And ni-reject po ni Marcion the rest of the New Testament. So, wala naman siyang pinakita na complete niya na compilation. Ang Christianity daw ay gospel of love. And ang ating Panginoon ay hindi talaga siya divine being. Well, kung si Ed Lapis
Hindi po tayo mag-hesitate ha kasi kahit yung Philippine Council of Evangelical Churches ay dinisown na po siya. 'Di ba? Have you heard of that? Na merong statement ang Philippine Council of Evangelical Churches? Yeah, yes. Dinisown po si Ed Lapis. So salamat po sa Panginoon dahil kahit yung PCEC ay dinisown po siya. Ako po ay hindi po nagugulat talaga na yun ang nangyari kay Ed Lapis kasi hindi ko talaga siya maituturing na preacher ever since. Motivational speaker Yeah. siya. Motivational speaker, inspirational speaker. Wala talagang ka-gospel-gospel ang kanyang mga preachings ever since. Hindi talaga nag-i-exalt kay Christ, hindi nagbabanggit ng kasalanan, hindi nangangaral ng repentance and faith in Jesus Christ. In other words, zero gospel. So, kaaya-aya kasing pakinggan yung mga messages na yan. At para sa mga kaibigan natin na follower kay Ed Lapis, sana po ay hindi po ninyo ituturing ito as judgmental, malupit. Meron naman tayong batayan mula sa salita ng Diyos. Yung turo ni Ed Lapis, ibangga ninyo sa salita ng Diyos, huwag maging panatiko. At hindi po superior or kayabangan attitude ang naghahari sa ating puso kung kino-call out po natin siya ngayong gabi, kundi talagang malasakit po para sa kanyang kaluluwa at para sa kaluluwa din ninyo. Malasakit. Kaya kailangan talagang bumalik po tayo sa banal na kasulatan. Salamat, Deacon Rolly. Pastor, hello Hi, po. Brother Pablo. Brother Opo, Pablo. may tanong po ako, may naalala po kasi ako. Yung kagaya kanina yung sa dalo. Ano po ba yung tama, Pastor? Si Jesus Christ po ba ay dalo or si Jesus Christ ay under the law? He was born under the law, but Jesus Christ is the lawgiver. Di ba? Jesus Christ is the lawgiver. He was born under the law. Jesus Christ is the law. Aaralin ko pa yan, yung phrase na yan. Meron bang makakapagbigay ng further light on the matter? Di ba si Jesus Christ daw po is the fulfillment of the law? Yeah, he is the fulfillment of the law. Okay, so consider po siya na he is the law. Parang ganun po, Pastor. Well, in that sense, yes. Oo. All of Okay. the law and the prophets point to him. And also under the law din po. Under the law, Nagkatawan tao siya. under the law, nung nagkatawang tao siya, kailangan kasi niyang matupad ang demands ng law. Okay po. Thank you po, Pastor. Thank you. May I, Pastor Jeremiah? Sige, Pastor. Okay, binabanggit niyo po kanina yung law, no? Binanggit ninyo yung, pag sinabing law, hindi lang tumutukoy doon sa Ten Commandments. Napakalawak po nung law. And tama yung yung question na ganda na siya ba ay under the law o siya mismo yung law? Well, yung may share ko lang yung law under the law because may mga ceremonial law. Like paglilinis, which is yung tinanggal na po, di ba? Pastor, no? Yung sa law natin na paglilinis, mga ceremonial law, inabolish na yon. Then, pinulfill na ng Panginoon yung ceremonial law. When it comes to sacrifices, maraming mga seremonya eh. Ang sabi ng Hebrews and once and for all ay ginawa ng Panginoon, yung hindi nagawa ng batas. Ayun lang po, dinagdag ko lang. Sa pag-aaral po natin yung law, the law and the Sabbath, we invite our audience to review that dito sa CRSA. Kasi parang last week yata yan natin na or 2 weeks ago na podcast. Sorry, dito po yung sa comment section ko po sa dito po sa yung Exodus 12:40 ng Septuagint. Sige. Yung Exodus 12:40 ng Septuagint version, it states that the Israelites sojourned in Egypt and Canaan for 430 years. Exodus 12:40, mas realistic naman ito, that
The time that Israelites had lived in Egypt was 430 years. Magkaiba po sila. Okay, kung yun na nga ang sinabi ko kanina, when there is discrepancy sa ah, sa translation, ang talagang arbiter talaga niyan ay ang original Hebrew. Yun talaga yung arbiter. Kung magkaiba, so we follow the Old Testament scripture, the Hebrew original. Kasi there is no such thing as perfect translation. Yes po. There is no such thing as inspired translation. Ang ang ano talaga, ang inspired ay yung original Hebrew and Greek. Kaya nga tayo ay nag-aaral po ng Opo. languages sa seminary. Yes po. Salamat po sa inyong initiative po, Pastor. Then yung saan din kasi sa Malakay 3:10, yung test me. Sa Septuagint, wala pong word na test me. Walang word na Test me. Parang ganun po. test me, Mm. pero sa Malakay 3:10 meron. Opo. Sa Masoretic, meron. Oo, doon pa rin tayo sa ano, doon pa rin tayo sa Hebrew original. Okay. Ang Masoret naman ay pareho pa rin yan sa Hebrew original, dinagdagan lang po ng mga vowel letters. Meron pa pong mga question. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayon sa sa Facebook. Ralph Dumagpi from Quezon City. Deacon Jeff is watching also. Maor Nacion, si Brother Carlo of Cebu. Ronald Vidal Rivera. Magandang gabi. Brother CJ, nandito si Brother CJ. Brother J, Joshua Emmanuel Ceso Nosete. Kiel Cedric is also watching. Na-highlight ang dispensationalist ngayong gabi, pero hindi po dispensationalist na pangkalahatan, kundi yung mga ultra-dispensationalist ang tinutukoy ko po. I'm not representing the dispensationalists in general, like the dispensationalism of John MacArthur or dispensationalism ng ibang mga Bible Baptist and Fundamental Baptist. Doon po talaga ako sa ultra-dispensationalist na yung nasa mind ko na reference ko kanina. Kasi marami kasing mga version din ang dispensationalism. Pastor, mag-comment lang ako about kay Ed Lapis kasi nung high school ako, doon kami umattend. So mga 4 years kami doon. Hindi naman ganun yung teaching niya. Very pa rin, very practical yung mga teaching niya. Hindi ko na maalala kung tama yung gospel eh. Kasi medyo bata pa ako nun. Pero very recent lang yung niya, yung Marcionism niya. So noon hindi naman ganun. So yun lang po. Yung sabi ko, kaya nga hindi ako nagulat na yun ang nangyari sa kanya, na nag-embrace siya ng Marcionism. Kasi all these years, kung pakikinggan mo talaga yung message niya, hindi talaga gospel preachings, kundi inspirational, motivational messages lang. Yun ang talagang genre, yun ang purpose, ginamitan lang ng mga biblical verses. Yun talaga yun. Yun talaga yung genre niya ever since. Kung babasahin mo rin yung kanyang mga libro, ganun din. Ganun talaga. Wala talagang gospel. There's no wrath of God. There's no blood of Christ. It's all about it's all about giving the readers the inspiration and motivation in life. Baka si Brother Tony may idagdag diyan patungkol kay Ed Lapis dahil medyo taga dito siya sa Manila. For almost 32 years po kasi ako nakikinig sa day by day na program po niya. So it's more on practical theology po talaga. So yun, talagang mga 80 to 90% talaga motivational speakers. Pep talk, parang pep talk lang. Inspirational, motivational.
Okay, salamat sa Panginoon. Lord be willing, madagdagan po ang ating pag-aaral tomorrow, Wednesday, sa ating pag-aaral sa bibliology. And probably next week ay medyo mag-break tayo ng kaunti dahil i-enjoy po natin ang ating bakasyon. So, yun po. Salamat po, Pastor. Thank you, God bless Pastor po. Jeremiah, for Okay. inviting me. Ako Thank ba you din ay... sa pagdalo. Thank you. Salamat po. This is Open Theological Modular Course. Hilingin natin si Deacon Rolly to give us the closing prayer. Okay, tayo po yung manalangin. Almighty Father, we are so thankful for this opportunity to study, to learn from your words. We are so blessed and we benefit a lot from your word. Lord, very precious that we learn that the Old Testament is authoritative. We will not neglect that, but we give reverence on that. And even the apostles and Jesus Christ quoted the Old Testament as an authoritative word of God. Thank you, Lord, that this kind of teaching will strengthen our faith and our trust in the Bible, knowing that all scriptures are inspired by God and it is profitable to all of us. Bless us, O God, and bless also Pastor Jeremiah in his effort in teaching us with your words. And Lord, continue to bless us even in the upcoming sessions. And we pray for the knowledge and wisdom, understanding, and a teachable heart that you will give to each and every one of us. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless po. Thank you. Thank you for God joining. bless po. Salamat po. Thank Thank you, you. Pastor.